Mayroon nga bang magulang na maghahangad ng hindi mabuti at ikapapahamak ng kanyang sariling anak? Ang ibabahagi kong kwento ay hango mula sa mga tunay na pangyayari. Kwento ito ng aming buhay. Ito ay mga pangyayari sa buhay namin ng nanay ko. Alam kong mahirap itong paniwalaan pagkat sadya namang pambihira ang karanasan naming ito. At sigurado akong marami sa inyo ang hindi pa nakaranas ng ganitong kaganapan sa inyong mga buhay. Ang taon po ay 1983. Papasok na noon ang buwan ng Mayo. Kinailangan naming umuwi ni nanay dahil sa isang telegramang natanggap niya. Isang telegrama na naglalaman ng isang masamang balita. Agaw buhay na ang kanilang ina at kailangan na niyang umuwi. At dahil sa wala naman akong makakasama sa bahay na inuupahan namin sa parola, ay isinama na lamang ako ni nanay. Medyo nag-aalangan pa nga siya noon pagkat wala naman siyang malaking hawak na pera. Ngunit wala rin naman siyang magagawa. Hindi naman niya ako maaaring iwan na mag-isa doon sa inuupahan namin. Dalawa lang kasi kami ni nanay. Ayon sa kanya, maagang nawala ang tatay ko matapos itong maaksidente. At dahil sa biglaan ang aming pag-uwi, tanging damit lamang ang dala namin at yung nilutong pagkain ni nanay na pinakamagsisilbing baon namin. Malapit lang ang pier sa amin kung kaya hindi kami nahirapang sumakay ng barko. Pagkabili namin ng tiket ay pinakyat na rin kagad kami. Napapansin kong palaging natutulala si nanay. Nakatanaw siyang palagi sa malayo na tila ba napakalalim ng kanyang iniisip. Kaya medyo nag-alala ako. Noong ko lang kasi nakitang ganon ang nanay ko at hindi ko yung gusto. Mahal na mahal ko kasi si nanay. Kung kaya ayaw ko siya nababalisa. Ayaw kong nalulungkot siya. Napakabait kasi ng nanay ko. Wala na nga akong mahihiling pa. Hindi siya nagkukulang at sinisigurado niya talagang nasa maayos ang lahat, lalong-lalo na pagdating sa akin. Siguro dahil nga sa dalawa na lang kami sa buhay. At saka nag-iisa lang ako kung kaya siguro mahal na mahal rin niya ako. Kahit nga mag-11 anyos na ako nung mga panahong iyon, ay palagi niya pa rin ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya noong maliit pa ako. Madalas niya akong pinapahiga sa kanyang braso at sinusuklay ng kanyang mga daliri ang aking buhok. At pagkatapos ay kukwentuhan niya ako. Sinasabi rin niya ang kanyang mga plano at nais na mangyari sa akin paglaki ko. Paulit-ulit rin niyang sinasambit kung gaano niya ako kamahal. Natatandaan ko pa nga ang linyang iyon na madalas niyang sabihin sa akin. Sa malambing na tinig ay pinapaulit-ulit niya na akong pinakamahalaga sa mundo para sa kanya. Ako ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay at mahal na mahal niya ako higit pa sa kanyang buhay. Ang sarap pakinggan noon habang paulit-ulit na ibinubulong sa akin ni nanay. Yun yung mga tagpo na para bang ayaw ko na magpatuloy pa ang oras. Ayoko yung magwakas. Nasasabi ko pa sa aking sarili noon na sana ay palagi na lang kaming ganon. Masaya na magkasama. Bili na kayo. Murang-mura lang. Pampalis ng inip sa biyahe. Pagtingala ko, ay nakita ko ang isang lalaki. Hitik na hitik sa mga paninda ang basket na kanyang dala. Sari-saring mga paninda. Di ko na malayang nakalapit na pala ito sa amin ni nanay. Dahil na rin sa pagmumuni-muni ko.
Muling inulit ng lalaki ang ginagawang pag-alok sa amin ng kanyang mga paninda. Hindi po matipid na tugon ni nanay sa kanya. Seryoso ang mukha ni nanay at halatang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sige na ho, bumili na kayo. Pangungumbinsing muli sa amin nung lalaki. Masarap po itong mga paninda ko. Pagpapatuloy pa nito. At bibigyan ko pa po kayo ng malaking diskwento kapag marami pong binili nyo. Pang-iinggan nyo pa niya sa amin. Bigla akong nagulat nang muling tumugon si nanay at nagtaas na ito ng boses. Sinabihan niya yung lalaki na makulit at bakit raw ito namimilit, gayong sinabi na niyang ayaw naming bumili. Galit din na sumagot yung lalaki. At kung kanina lamang ay para itong isang maamong tupa nung iniaalok niya sa amin ang kanyang mga paninda. Nung mga pagkakataon na iyon, animo isa na itong mabangis na leon na nakahanda ng Manila ng kanyang bibiktimahin. Nakita kong namula ang mukha ng lalaki sa tindi ng galit nito. Pero hindi rin nagpatinag sa kanya si nanay. Hindi ito nasindak. Kahit nga kaunting takot ay wala akong nararamdaman sa kanya. At handang lumaban doon sa lalaki. Bawat sabihin ng lalaki ay mayroong kaagad sagot si nanay. At marahil dala ng pagkapahiya sa mga taong naroon at nagtitinginan ay akma na niya sanang sasaktan si nanay. Iniangat na nga nito ang isa niyang kamay at handa ng manampal, habang si nanay naman ay matapang lang na nakatayo sa harapan ng lalaki at tila ba wala yatang balak na iwasan ang gagawin noon. Ngunit laking pagtatak ako at marahil nga ay hindi lamang ako nakapansin at nagtaka, kundi maging yung mga taong naroon at nakasaksi ng mga pangyayari. Nang bigla na lamang natigilan yung lalaki at para bang nanigas ang braso at kamay nito, na tila ba may kung anong puwersa na pumigil sa kanya. Kung kaya, kahit gustong gusto na niyang padapuin ang kanyang palad sa pisngi ni nanay, ay nakapagtatakang hindi niya yun nagawa. At kitang kita ko nang bigla na lang nagbago ang itsura nito. Ang tila mabangis na leon na handang manakmal ay muling umamo at bigla na lang humingi ng paumanin sa amin ni nanay at sa lahat ng taong naroon, at walang sabi-sabing umalis. Kaya takang-taka ako kung ano kaya nangyari doon sa lalaki. Muling naupo si nanay sa tabi ko at humingi din ito ng pasensya sa akin. Hindi rin daw niya gusto ang kanyang ipinakitang asal doon sa tindero. May malalim lang daw siyang iniisip dahil may malaking problemang kinakaharap. Naunawaan ko naman si nanay at sinabi kong ayos lang yon. At para gumaan ang loob niya, pati na rin yung aming usapan, ay sinabi kong ang tapang pala ng nanay ko. Pero sa totoo lang, ay nagulat din talaga ako sa ginawa na iyon ng nanay ko. Sa unang pagkakataon, ay nung ko pa lamang siya nakitang nagalit ng ganon. Ang buong akala ko nga ay hindi ito marunong magalit. Nakakatakot. Pero tulad nga ng sinabi niya, marahil nga, ay dala lang iyon ng kanyang problema. Dahil sa mamamaalam na ang kanilang ina. Kaya naisip ko rin na siguro ay ganun din ako. Magiging mainit din ang ulo ko kapag alam kong mawawala na sa akin si nanay. Natakot akong bigla sa isipin na iyon. Kung kaya, bigla ako napayakap sa kanya. Medyo nagulat pa nga ito sa bigla kong pagyakap na iyon sa kanya. Pero agad din itong gumanti ng yakap sa akin at muling sinabi na lagi ko raw tatandaan na kahit ano pang mangyari ay mahal na mahal niya ako.
at hinaplos-saplos niyang muli ang aking ulo habang kami ay magkayakap. Nagpaalam ako sandali kay nanay na kung maaari ay maglilibot-libot lang muna ako doon sa barko. Kanya naman akong pinayagan, pero pinaalalahanan na huwag sasampa sa barandilya at baka ako'y mahulog. Makalipas pang ilang sandali ay nag-anunsyo ng opisyal ng barko. Pinabababa na ang mga kamag-anak na naghatid, ganun din yung mga nagtitinda pagkataalis ng barko. Ang bilis lumipas ng oras. Makarang makaalis ang barko doon sa pier, di nagtagal ay papadilim na. Habang nakahiga kaming dalawa ni nanay sa teras, ay pinagmamasdang kong paligid. Halos wala nang makita. Tanging yung barko na lang namin ang nagbibigay ng konting liwanag sa malawak na karagatang tinatahak namin. Nang bigla na lang mayroong naupo sa tabi ng higaan namin ni nanay. Nakapwa talaga namin ikinagulat. At sa unang tingin ko pa lang doon sa lalaki ay halatang lasing ito. Pulang-pula ang kanyang muka at nang magsalita ay hindi na malinaw. Halos hindi na nga maintindihan pagkat para na niyang kinakain ang sariling salita. At matapos bumati sa amin, ay akma niya sanang hahawakan sa hita si nanay. Kung kaya mabilis namang kumilos si nanay. At bago pa dumapo ang kamay ng lalaki, ay nagawa ng mahawakan niyon ni nanay. At nahirapan yung lalaki na muli pang maigalaw ang kanyang braso at ituloy ang kanyang balak. Malakas si nanay, naisip ko. Pero naisip ko rin na dahil na rin sa lasing siguro yung lalaki. Pero ang bilis din niya, pagkat nagawa pa niyang mapigilan yung lalaki sa tangka nito. Maya-maya pa ay napansin kong namumuwersa na yung lalaki. Kaya yung mapulang mukha nito, bunga ng kanyang nainom, ay mas lalo pang naging mapula dahil sa ginagawang pakikipagtagisan ng lakas kay nanay. Hanggang sa nakita kong may dumadaloy ng dugo mula dun sa braso ng lalaki. Dahil sa unti-unting pagbaon ng mga kuko doon ni nanay. Magkahalong pagkabigla at galit ang nabakas ko sa mukha ng lalaki. Pero kahit anong gawin niya, nasa tansya ko ay ibinibigay na niyang lahat ng kanyang lakas, ay wala pa rin siyang magawa. Hindi pa rin niya maigalaw yung kanyang braso na nung mga pagkakataon na yon ay gusto na niyang bawiin. Titig na titig naman si nanay doon sa lalaki. Kung nakaramdam ako ng takot nung nagtaas siya ng boses doon sa tindero, ay mas nakakatakot ang kanyang muka noong mga pagkakataon na yon. Parang nagbago ang kanyang itsura. Parang hindi siya ang nanay ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata at matinding galit ang mababakas mula roon. Natigil lamang iyon nang may lumapit na dalawang pahinante ng barko at tinawat si nanay. May nakapagsumbong pala sa kanila tungkol sa nangyayari nakatapat ng aming higaan. Hanggang sa may lumapit pang isang lalaki at nagpakilalang pulis. Tinanong nila si nanay kung ano nangyari. Nung una, ay parang ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol sa bagay na yon. Kung kaya ayaw niyang magsalita. Ngunit mapilit ang mga lalaki, lalong-lalo na yung nagpakilalang pulis. Dahil doon, ay napilitan na rin si nanay na magpahayag at isinalaysay niya kung anong totoong nangyari. At sinusuga naman iyon ng babae na katapat ng teras namin, na siya nagutos sa kanyang anak na dalagita na magsumbong at tumawag sa mga opisyal ng barko. Tinanong si nanay ng pulis kung nais ba niya magsampa ng formal na reklamo dahil maaari daw iyon.
at kanya nang uhulihin at pupusasan yung lalaki at dadalhin sa pinakamalapit na presinto pagdating sa pier. Pagkababa namin ng barko. Pero tumanggi na si nanay at sinabing hindi naman natuloy ang masamang tangka nito. Muli siyang tinanong ng mga lalaki kung sigurado na ba siya sa kanyang pasya at muling inulit ni nanay ang nauna na niyang pahayag. Sinabi niyang hindi na siya magsasampa pa ng kaukulang reklamo doon sa lalaki. Para namang nabunutan ng tinik yung lalaki at umaliwalas ang kanyang muka. Natuwa ito at nagpasalamat pa kay nanay. Pero magkakasunod na dago ang inaabot nito doon sa bruskong pulis. At sinabing sa halip na magpasalamat, dapat daw ay humingi ito ng paumanhin sa kanyang ginawa. At yun nga ang ginawa ng lalaki. Humingi siya ng dispensa kay nanay at matapos iyon ay nagmamadali na itong umalis. Samantala, yung dalawang pahinante naman ng barko ay umalis na rin at bumalik sa kanilang pwesto habang yung pulis naman ay naiwan. Kaya nagtaka si nanay. Sa totoo lang, maganda kasi ang nanay ko. Kung kaya marahil, maraming mga lalaki ang naaakit sa kanya. At batang-bata pa siya noong mga panahong ito. Maaga kasi itong nakapag-asawa dahil sa ipinagkasundo siya sa tatay ko. Uso pa kasi sa kanilang probinsya noon yung mga magulang nagkakasundo at nag-uusap tungkol sa kanilang mga anak. Saan daw ang punta namin? Bungad ng pulis kay nanay. Hindi rin ako komportable noong mga sandaling iyon. Ayoko kasi na may kumakausap kay nanay, lalo pa nga at hindi naman namin ito kilala. Inakbayan ako ni nanay at parang wala siyang narinig. Hindi niya sinagot ang tanong na iyon ng lalaki. Naisip kong marahil ay mabigat pa rin talaga ang loob ni nanay dahil sa dinadala niyang problema. Wala naman ang nagawa pa yung mamang pulis at umalis na rin ito. Pero bago pa ito tuluyang tumalikod, ay sinabi nitong nais lang daw naman niyang makipagkwentuhan pagkat wala daw kasi siyang makausap. Bigla akong naawa doon sa mama. Naisip kong ang hirap siguro ng ganon. Yung wala ka malang makausap sa mahabang biyahe. Siguro ay mag-isa lang itong bumiyahe, naisip ko pa. Nahiga na kami ni nanay at kinabig niya ako palapit sa kanya. Makalipas ang siguro may kalahating oras, ay naramdaman kong lumubog ng bahagya yung aming hinigaan. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita kong muli yung pulis. At may dala-dala na itong inumin at hopya. Merienda tayo, alok niya sa akin. Natuwa naman ako. Dahil sa totoo lang, ay paborito ko talaga yung hopya. Bigla naman nagsalita si nanay at sinabing kakakain lang namin ng hapunan. Kaya nga merienda ang alok ko maagap na tugon ng pulis. At muli niya akong inaya. Bumangon ako at wala na nagawa pa si nanay. Hindi na niya ako napigilan pa. Dahil pagtingin niya ay nakita niyang hopya ang dala ng lalaki at alam na alam niyang paborito kong kainin iyon. Madalas nga niya akong pinapasalubungan ito kapag galing siya sa trabaho. At iniabot sa akin ng lalaki ang isang pares ng inumin at hopya na kanyang dala. Napansin kong may dalaw pang pares siyang hawak at pihadong para sana kay nanay ang isang pares na yon. Pero ayaw niya. Talagang hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil sa problema ang pupuntahan namin. Sabay kaming kumain nung lalaki. Sinabi niyang muli na gusto lang naman daw talaga niyang makipagkwentuhan
at wala siyang binabalak na kung ano paman. Biglang sumagot si nanay at sinabing wala naman siyang iniisip na ganon. Taga San Agustin daw siya at doon ang kanyang tungo. Patuloy lang ito nagkukwento kahit hindi siya kinakausap at pinapansin ni nanay. Pero ako, nakikinig ako sa kanya. Nakakahiya naman kasi dahil nilalantakan ko na yung meriendang dala niya. Pero biglang nagsalita si nanay at sinabing kami ay taga San Nicolas. Problema ang pupuntahan namin, kung kaya pasensya ka na kung wala akong ganang makipag-usap. Pagpapaliwanag ni nanay. Pero iba pa rin ang tono ng pagsasalita nito. Suplada pa rin at parang pagalit. Sinabi naman ng lalaki na nauunawaan na raw niya kung kaya pala ganun si nanay. Halos 2 oras din kaming nagkwentuhan. Kami na lang 2 ang nag-usap. Dahil natulog na si nanay at wala talagang balak makipag-usap kahit na kanino. Pero nang mapansin ng lalaki na panay na ang hikab ko, ay nagpaalam na rin ito at bumalik na sa kanyang pwesto. Mahigit 2 araw din ang inilagi namin sa barko. Ganong katagal noon ang biyahe papunta kanila nanay. Palaging pumupunta yung mamang pulis sa pwesto namin para makipagkwentuhan. Pero kami lang 2 lagi ang nag-uusap. Ngunit bago kami bumaba ng barko, ay hindi ko na ito muli pang nakita. Kanya-kanya na rin kasing pwesto ang mga tao at naghahanda na sa pagbaba. Malayo pa ang biniyahe namin ni nanay papunta sa kanila. Pagbaba namin sa sinakyan namin pampasahero ay may tinuluyan kaming bahay. Ang buong akala ko ay doon na mismo yung aming destinasyon. May kalumaan na yung bahay na yari sa kahoy at tabla. 2 palapag yun na makaluma ang pagkakadisenyo at estilo. Pang probinsya talaga. Medyo kinilabutan pa nga ako sa itsura noon, lalo na nang makita ko at ipakilala na sa akin ni nanay ang aming mga kamag-anak. Pare-pareho silang nangangalumata na para bang mga walang tulog. At nakadagdag pa sa takot ko yung kanilang pananamit. Lahat sila ay mga nakasuot ng itim. At may ribbon na nakakabit na halos di mo mapapansin kung hindi dahil sa aspile na kumikintab pagkat kulay itim din. Ngunit napaisip ako dahil buhay pa naman noon si Lola. Napansin ko rin na para talagang may kakaiba sa mga kamag-anak ni nanay. Para silang mga may kulang sa pag-iisip kung pagmamasdan. Pero mga matitino naman kapag kausap. Dahil nakikita kong nagkukwentuhan din naman sila. At si nanay, noong mga sandaling iyon, ay para bang halos ayaw niya akong iwan na mag-isa. Palagi pa nga itong nakahawak sa aking mga kamay, na para bang ayaw niya akong mawala sa kanyang tabi at gusto niya palagi akong nakikita. Nung magpunta nga ako sa kusina para uminom sana ng tubig, ay kaagad niya akong sinundan. At siya pa mismo ang kumuha ng tubig para sa akin. At sinabihan niya ako na kapag mayroon daw akong kailangan, ay magsabi lang daw ako sa kanya. At kapansin-pansin din ang mga matang palaging nakatitig sa akin. Napuna ko yon nang minsang mapatingin akong bigla sa kanila. Kaya palihim ko silang pinakiramdaman at pinagmasdan. At nakita kong numanakaw talaga sila ng titig sa akin. At hindi yun basta karaniwang titig lamang.
Ang hirap ipaliwanag ng mga oras na iyon. Pero may kakaiba talaga sa kanilang ginagawang pagtitig na yon sa akin. May kahulugan iyon. Pero nung mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung ano. Nang nasa labas kami ni nanay at nakaupo sa upuan na nasa ilalim ng malaking puno, ay napansin ko na parang walang ibang taong naroon. Walang mga taong naglalakad man lang at dumaraan. Kaya nagtanong ako kay nanay. Itinanong ko rin kung nasaan na si Lola. Sinabi kong gusto ko na itong makita at makilala. Pero sinenyasan niya lang ako na huwag maingay. At parang mas lalo pa yatang uminit ang ulo niya noong mga pagkakataon na yon. Halos hindi ko na nga siya makausap. At may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata at mukha. Maya-maya ay may lumapit na isang matandang babae at lalaki. Tsuhin at tsahin sila ni nanay. Niyaya siya ng mga itong pumasok muna sa bahay at may mahalaga lang daw silang pag-uusapan. May sasabihin daw ang mga ito sa kanya. Parang atubili si nanay at halos ayaw niyang bitiwan ang aking mga kamay. Sabay na patitig sa akin ng maluha-luha. Biglang nagsalita yung matandang lalaki at sinabing, hayaan mo lang muna siya dyan, na ang tinutukoy nito ay ako. Huwag kang mag-alala, di siya maaano. Dagdag na sabi naman nung babae. Na nagtaka ako kung anong ibig nilang ipakahulugan sa kanilang mga sinabi. At bumitiw na sa akin si nanay sa pagkakahawa. Makaran ng ilang sandali, nakita kong ilang bata na sa tansya ko ay halos kaidarang ko lang rin ang papalapit. Natuwa naman ako dahil sa wakas ay may makakausap na rin akong bata na gaya ko. Pero napaisip ako nang ibungad ng isa sa kanila sa akin na ikaw pala ang nag-iisang anak ni Tia Digna. Ikaw pala yon. At tuwang-tuwa sila habang ako naman ay mapait na napangiti dahil hindi ko alam kung anong dapat ko maging reaksyon. Dahil sa tila ba mayroon silang nalalaman na hindi ko alam. Maya-maya ay nakita kong papalapit na rin si nanay. Pero nagtaka ako at agad na nabahala. Nag-alala ako para kay nanay dahil napansin kong mugto ang kanyang mga mata. Umiyak si nanay. Nasabi ko sa aking sarili. Siguro'y dahil sa hindi na talaga magtatagal si Lola, sabi ko pa. Sabay niyakap ako ni nanay ng ubo-digpit. Gumanti din naman ako sa kanya ng yakap at tinimas ko pa ang kanyang likod. Sinabi kong, ayos lang yan, Nay. Hindi anak, sagot naman niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na siguro ay hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Lola. Hindi anak. Mabubuhay ang Lola mo, sabi niya sa akin habang umiiyak. Panay ng pagluha noon ni nanay, kaya nagtaka ako. Sinabi ko sa kanya na mabuti kung ganon. Pero bakit ka pa rin umiiyak? Tanong ko sa kanya. Umiling lang si nanay at hindi sinagot ang tanong ko. Maya-maya ay lumapit na muli sa amin yung dalawang matanda at niyaya akong sumama sa kanila. Hinawakan nila ako sa kamay at sinabing kami ay may pupuntahan lang at may inihanda silang masasarap na pagkain na para lamang daw sa akin. Natuwa naman ako at hindi makapaniwala na kanila pala talaga akong pinaghandaan. Pero si nanay ay umahagulgol na noong mga sandaling ito. Kaya bago pa ako nakalayo kasama yung dalawang matanda, ay sinabi ko sa kanyang tumahan na siya sa pag-iyak at magiging maayos na rin ang lahat. Dito na parang nawala sa kanyang sarili si nanay. Mabilis itong tumayo at tumakbong palapit sa amin. Kaagad niya akong hinablot at iwinasiwas ang isa niyang kamay.
Upang hindi kagad makaalma yung dalawang matanda, biglang nagkagulo. Nagsilabasa na rin ang mga nasa loob ng bahay na ang karamihan sa kanila, tulad ko, ay nagtataka at hindi alam kung ano ang nangyayari. Hinila ako ni nanay para sumunod sa kanya. Tumakbo kami patungo sa may kalsada kung saan kami bumaba. Pero dumiretso pa kami na aming tinahak pabalik ang dinaanan namin papunta doon. Nakita kong sinusundan nila kami. Nung puntong iyon, alam ko na silang tinatakasan namin ni nanay. Pero kung bakit, ay iyon ang hindi pa malinaw sa akin nung mga oras na yon. Nang minsang mapalingon ako, ay nakita ko sila na para bang mga hayop kung kumilos. Kakaiba na ang kanilang ginagawang pagtakbo. Para silang mga hayop na may 4 na paa. Malayo-layo na rin ang aming natakbo. Kapwa na kami humihingal ni nanay. Pero parang ayaw pa rin niyang tumigil. Parang wala siyang kapaguran. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na kaya. Bigla siyang umupo at mabilis akong pinasakay sa kanyang likod. At naramdaman kong mas lalo kami naging mabilis. Ako lang pala ang nagpapabagal sa aming pagtakbo. At mabilis kaming nakalayo sa kanila. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal na lakad-takbo ang aming ginawa. Kahit na hindi na namin sila nakikita. Hanggang sa wakas ay nakakita na rin ako ng maraming tao. May mga pamilihan at paroot pa rito mga tricycle. Narating na pala namin ang kabayanan. Tinanong ko si nanay kung saan kami pupunta. Matipid ang kanya naging tugon sa akin. Hindi daw niya alam. Bigla kong naalala yung mamang pulis. Si Kuya Goryo, sabi ko kay nanay. Napatanong naman siyang bigla sa akin kung sinong Goryo. Sinabi kong yung pulis na makulit doon sa barko. Gregorio ang tunay niyang pangalan. Wika ko kay nanay. Sinabi ko rin kay nanay na binigyan niya ako ng address. Pagkatapos daw kasi ng problema natin, ay baka may panahon tayo at gusto nating mamasyal, ay puntahan lang daw natin ang kanilang lugar. Dahil maraming magagandang tanawin at maaaring pasyalan, pagpapaliwanag ko pa kay nanay. At kung may kailangan daw ako, pwede ko rin siyang lapitan. Ito pa nga yung papel, sabi ko pa kay nanay. Pero nang akin na iyon dudukutin sa aking bulsa, ay hindi ko na iyon mahagilap. Di bale, sabi ko kay nanay. Dahil natatandaan ko naman yung mga nakasulat doon. Sinabi din ni nanay na alam niyang papunta sa San Agustin. At pwede rin naman namin siyang ipagtanong-tanong doon. Kaya sumakay na kami ng pampaserong sasakyan at nagtungo kanila Kuya Goryo. Alam ko at ramdam na hindi gusto ni nanay ang ideya na iyon. Pero siguro ay wala na rin talagang ibang paraan. Kung kaya napilitan na rin siya. Mahaba din ang naging biyahe namin. Bumaba na ang halos lahat ng pasahero sa sinasakyan namin ay naroon pa rin kami. Malayo pala ang sa kanila. Pero nang marating na namin ang mismong bayan nila, ay hindi naman mahirap hanapin at matunton ang mismong bahay nila Kuya Goryo. At nagulat ito nang malaman kung sino ang naghahanap sa kanya. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang muka nang makita niya kaming dalawa ni nanay. Pero kasabay noon ay nagtaka din siya kung bakit napaaga yata. At ang totoo ay hindi daw niya talaga inaasahang makikita niya pa kami. Pinatuloy niya kami sa loob ng bahay nila at ipinakilala sa kanyang mga magulang. Sabi ng mga magulang ni Kuya Goryo, pamilyar daw sa kanila
si nanay. Parang nakita na raw nila ito noon. Di lang daw nila matandaan kung saan. At muling naitanong nila kay nanay kung bakit bigla kaming napasadsad sa kanila. Kung kaya isinalaysay na lahat ni nanay. Nalaman ko na ako pala ang nakatakdang ialay kay lola para manumbalik ang lakas at kabataan nito. Sadya daw akong inilayo noon upang maingatan pagkat maraming angka ng mga aswang ang nagbabalak na ako ay makuha para mapakinabangan ng kanilang mga pinuno. At isa na rito ang angkan ng tatay ko. Nang tangi lang palang dahilan ng pakikipag-asawa kay nanay ay upang mapalapit sa magiging bunga ni nanay para agawin at upang maialay sa kanyang ama na siyang pinuno ng kanilang angkan. At hindi pala totoong patay na ito. Hindi ko rin talaga maunawaan noon ang mga sinasabing iyon ni nanay. Pero ayon sa kanya, siya kasi ang nagtataglay ng kakayahang makapagbunga ng magiging alay para sa mga pinuno ng aswang upang manumbalik ang kanilang lakas at umaba pa ang buhay. Sabi pa niya, nakakapagpabata ang pagkain ng bunga at nadadagdagan ang kanilang mga kakayahan at kapangyarihan. Nang tinutukoy niyang bunga, ibig sabihin, ito ay yung mga magiging anak ni nanay at ako na nga yung unang bunga na nakatakda na sanang maging hain ng mga pagkakataon na iyon para sa sarili kong lola. Ngunit nang ibabaw pa rin kay nanay yung pagmamahal niya sa akin. Hindi niya kayang ako ay masaktan at mapahamak. At dito na naalala ng mga magulang ni Kuya Goryo kung bakit pamilyar sa kanila si nanay. Napabulaala sa mga ito at sinabing ikaw pala ang batang iyon. Ikaw pala nag-iisang anak ng batikan at bantog na aswang na si Milagrosa ng San Nicolas. Ikaw pala yung pinatakas papunta sa Maynila para doon magtago upang maingatan ang bunga at nang upang sa ganon ay maihanda para sa iyong ina pagdating ng takdang oras. Sinaway naman sila ni Kuya Goryo at pinaalalahanan na mag-ingat sa kanilang mga binibitiwang salita. Nagtaka naman si nanay kung bakit alam nila ang tungkol sa mga bagay na yon. Sinabi ng mga ito na minsan na nilang nakaharap si lola. Nais na nilang wakasan ang kasamaan nito dati pa. Kaya nga hinahanap talaga nila si nanay para kunin at hindi makapagbunga. Sabay tanong kay nanay kung aswang rin daw ba ito. Mabilis naman ang naging pagtugon ni nanay at walang kagatol-gatol na sinabing opo, aswang po ako. Pero wala na sa uring kanibalismo, pagpapaliwanag ni nanay. Tama, sabi naman ng matandang lalaki. Dahil ang lahi nyo ay may kakayahan namang mamili kung ano ang inyong kakainin. Kaso ang nanay mo ay yung pa talagang hindi dapat ang siyang pinili. Bueno, kumain na muna tayo ng hapunan. Pag-aanyaya nito. Pero bago pa kami makatayo ni nanay, ay may malalakas ng tinig kaming narinig mula sa labas ng bahay nila Kuya Goryo. Nakakakilabot yung tinig na iyon, na para bang may kung anong kakaiba sa kanyang boses, na kahit alam mong nagmula iyon sa isang matanda, ay may hatid iyong kakaibang kapangyarihan. Ang lola mo, na ibulalas ni nanay. Sumilip mula sa bintana ang mga magulang ni Kuya Goryo at tila ba sabik na makaharap sila lola. Sinabi ng mga ito na muli na namang pinagtagpo ang kanilang mga landas. Natutuwa daw sila na nakaharap nila itong muli. Pagsilip namin ni nanay ay baka sa mukha ni lola ang matinding pagtataka kung anong ginagawa namin doon sa mga manggagamot na dating tumutugis sa kanya. Binalaan nito si nanay ng mga masasamang bagay
na maaaring mangyari kapag ito ay nagmatigas. Pero hindi talaga nagpatinag si nanay. Nakakatakot ang itsura ni Lola. Humpak na ang pisngin nito at halos butot balat na ang pangangatawan. Pero napakalago at ang haba ng kulay abo at puti nitong buhok. Hindi rin pumayag si Kuya Goryo sa gustong mangyari ni Lola. At sisiguraduhin daw niyang magkakamatayan muna sila bago mangyari ang gusto nito. Maya-maya pa'y nagdatingan na rin ang iba pang mga kamag-anakan at kaibigan nila Kuya Goryo na pare-pareho ng may mga dalang armas. Pinakiusapan ni nanay sila Lola na iwan na kami. Sinumbatan din niya ito at sinabing ina din siya. At siguro ay hindi nito naramdaman yung pagmamahal na nararamdaman ni nanay para sa akin bilang isang ina. Pero sa mga sinabing yun ni nanay ay tila humupa at nagibang isipan ni Lola. Marahil ay mahal din niya talaga si nanay. At baka nadadaig lamang ito ng masamang espiritong bumubulong sa kanya upang gawin kung ano ang mali. Nung huli ay tahimik nilang nilisan ang lugar nila Kuya Goryo at hinayaan na nila kami ni nanay. Nanatili pa kami ng ilang araw doon sa bahay nila at namasyal sa ilang lugar. At pagkatapos ay bumalik na rin kami ni nanay sa Maynila. Sinubukang ligawan ni Kuya Goryo si nanay pero ayaw na nitong pumasok pa sa relasyon. Ayaw rin itong mag-asawa. Masaya na raw siya na dumating ako sa buhay niya. At nangako na raw siya na tanging sa akin lang niya ilalaan ang buong panahon at oras niya. Kaya miss na miss ko na ang nanay ko. Saan man siya naroon ngayon, sana ay maligaya siya. Maraming salamat po, nanay. Mahal na mahal din po kita.